Matagal ko na nga itong gustong lutuin pero ngayon nga lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Matagal na nga itong nakasave dito sa akin cellphone at kahapon ko nga lang ulit nakita. Tapos saktong-sakto nga din na nasa bayan ako kaya bumili na rin ako ng mga sangkap na kakailanganin ko dito. Gusto kong malaman ang lasa nito kaya gustong-gusto ko nga itong lutuin. Pero bago ko nga simulan ng pagluluto doon sa dugo ay kumuha nga muna ako dito ng sili dahil gagawa nga muna ako ng chili garlic oil. Dito nga lang ito sa labas ng bahay namin dahil maraming ang tanim dito si mama. Nakita ko nga doon sa napanood ko na masarap nga daw ito lagyan ng chili oil. Sa bawang naman ay gagamit lamang ako dito ng 2 piraso ng bawang dahil kakaunti lang naman itong mga sili ko. Pinisang-pisang ko nga lamang ito at pagkatapos ay pinitpit nga ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos mapisat ay binalatan ko lamang ito dahil hindi ko na nga ito gagayatin. Gagamitan ko nga ito ng food processor para maganda nga ang kanyang pagkakagiling. Sa paggigiling ay isasama ko na nga itong mga sili kaya naman inalis ko lamang yung kanyang mga tangkay. Itong food processor na gagamitin ko ay hiniram ko nga lang pala ito kay ate dahil may gusto nga akong ma-achieve na luto ng chili garlic oil. Bago ko umpisahang maggiling ay naglagay na nga muna ako dito ng kalahating buti ng mantika at pagkatapos ay inilagay ko na nga itong kanyang mismong makina para makapagsimula na nga ng pagigiling. At sa pakuwari ko nga ay magiging successful na nga itong aking chili garlic. Pangatlong beses ko na nga gagawa ng chili garlic oil ngayon pero hindi ko nga nagugustuhan yung mga resulta. Nung unang 2 beses na gumawa ako ng chili garlic oil ay yung manual nga na food processor ang aking ginamit. Hindi ko talaga gusto yung resulta nung nagawa kong chili garlic oil dahil nga parang may buo-buo pa. Ang gusto ko nga sa ganito ay yung parang creamy nga yung kanyang itsura. Pero mali nga ata ang nagamit ko na food processor. Dapat pala yung blender ni ate ang aking ginamit. Parang yun nga ang ginagamit ni ate kapag gumagawa ng ganito at parang mas pino nga yung kanyang pagkakagiling. Mahinang apoy nga lang pala ang gamit ko dito mga mare at tuwang-tuwa pa nga ako dito dahil parang mape-perfect ko na nga yung gusto ko na chili garlic oil. Pinong-pino kasi ang pagkakagiling ko dito at yan nga yung gustong-gusto ko. Kapag si ate nga ang gumagawa ng ganito ay sobrang sarap nga ng pagkakagawa niya at hindi ko nga ito magaya. Habang naghahantay na maluto itong chili garlic ay nagayat nga muna ako dito ng sibuyas, bawang at pati nga ang luya. Naiinip kasi ako magintay kaya ginayat ko nga muna itong mga rekado na gagamitin ko doon sa pagluluto ng dugo. Pero hala, pisting yawa, nasunog na nga itong aking nilulutong chili garlic oil. Kaya naman habang naglalagay ng mga rekado ay pinatay ko nga muna itong apoy dahil baka nga tuluyang masunog na itong aking nilulutong chili garlic oil. Naglagay lang pala ako dyan ng oyster sauce, asin at kaunting asukal. Hinalo ko nga lamang ito ng mabilis at hindi ko na nga ito pinatagal dito sa apoy. Dahil talagang kunting kembot na lang ay talagang pasunog na talaga ito. Kung di ko lang talaga iniwanan ito sa apoy, siguro nga ay nagawa ko na yung gusto ko na chili garlic oil. Pero ayos lang din naman dahil hindi naman siya sunog at mapapakinabangan pa. Pagkaahon ko ng aking niluluto ay bumalik na nga ako dito sa paggagayat ko ng mga rekado. Pagkatapos ay kinuha ko na nga itong dugo na aking gagamitin at hinugasan ko lamang ng maayos dahil meron pa nga ito na mga yelo. Nalimutan ko ang ilabas sa rep kaya naman nagyayelo-yelo pa siya. Sa hiwa naman ay ginayat ko lamang ito ng pahaba at pagkatapos ay ginayat ko siya ng pa-square. Kayo na ang bahala sa gayat na gusto nyo pero sa akin ay okay na nga yung ganyang pagkakagayat. Matagal ko na nga talagang gustong lutuin ito dahil nako-curious nga ako kung ano nga ang kanyang lasa. Nakatikim naman ako ng ganito pero inihaw nga lang lagi kaya naman nung nakita ko nga ito ay gustong-gusto ko nga itong subukan. Nagisa ko na nga pala yung sibuyas, bawang at luya at nung umamoy na inilagay ko na nga itong mga dugo na hiniwa ko kanina. Nabanu pa nga ako sa usok dito dahil napakaganda nga nung usok sa camera. Hinalo ko lamang pala ito ng sandali at pagkatapos ay naglagay na nga ako dito ng pampalasang patis para magkaroon na ito ng lasa habang hinihintay ko itong maluto. Nung malagyan ko na ito ng patis ay hinayaan ko nga muna ito dito sa apoy at tinakpan ng maayos. Masarap nga din daw maglagay ng onion leeks dito kaya naman ginayat ko muna habang nag-aantay. Nabili ko lamang nga pala ang mga yan sa halagang 10 piso. Pagkatapos ko makapagayat ay chinek ko nga muna itong mga dugo at luto na nga ito mga mare. Mabilis nga lang itong maluto kapag nag-iba na nga yung kulay na kagaya nga niyang nakikita nyo ay luto na nga yun. Inilagay ko na nga din pala dito yung mga onion leeks at pagkatapos ay naglagay nga ako dito ng kalahating pitsil ng tubig. Para magkaroon ng masarap na sabaw ay naglagay ako dito ng chicken nor cubes at naglagay rin ako ng kaunting paminta. Para mas masarap ay naglagay din pala ako dito ng pampaiksi ng buhay. Charot! Maglalagay nga pala ako dito ng miswa at iniisip ko nga talaga kung ilalagay ko nga itong isang balot na miswa. Sa tingin ko kasi ay parang napakarami kung ilalagay ko nga ito lahat. Pero syempre inilahat ko na nga pala itong miswang ito dahil wala naman akong ibang paggagamitan. At ang isip ko nga ay masasayang lamang ito dito kung hindi ko pa nga ito ilalahat. Pagkatapos kong mailagay itong mga miswa ay tinakpan ko lamang muna ulit ito para madaling kumulo. Pagkatapos ng ilang minuto ay binuksan ko na nga itong takip para i-check kung luto na nga itong mga miswa. At hala, hindi ko nga inaakala na napakarami pala nitong miswa kapag naluto na. Sabi ko na nga ba na makinig ako sa utak ko kanina pero hindi ko sinunod.
So ayun na nga, andyan na yan kaya wala na nga akong magagawa kaya hinalo ko lamang muna ito ng mabuti at pagkatapos ay nagdagdag nga ako dyan ng tubig. Nagunti na kasi yung sabaw nito dahil nahit-hit na nga nung miswa. Pero ang dami talaga ng miswa guys, nakakaasar. At sabi nga doon sa napanood ko ay mas masarap daw kapag lalagyan ito ng chili garlic oil at yung piniritong bawang. Kaya naman syempre hindi tayo magpapatalo dahil maglalagay din tayo ng ganun. Kompleto na nga ito sa lasa at pwedeng-pwede na nga itong ahunin. Sobrang tagal ko na talaga na gusto itong lutuin pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng pagkakataon. Kapag kumakain kami ng ihaw-ihaw ay itong dugo talaga ang pinakagusto kong kainin kaya naman gustong-gusto ko talaga itong matikman. Noong napanood ko ito ay talagang takam na takam nga ako habang nanunood. At legit nga mga mare, totoo ang chismis, masarap nga ang lasa at perfect na perfect pang hangover. Hindi lang ito pang hangover dahil perfect din siya na pang ulam. Parang batchoy nga ito pero low budget. Ang perfect nung bawang na pinirito tapos meron siyang kaunting sipa ng anghang. Perfect!